Part 2 ng Everything We Ate in Siargao, babalikan o hindi babalikan edition. So, compilation naman to ng mga heavy meals and main dishes na kinainan namin for lunch and dinner dito sa Siargao. For the part 1 naman, ilink ko na lang sa comment section if you're interested sa mga delicacies, beverages, and desserts. So, ayun na nga, number 1 in the list, ang mga karinderya sa Maasin River. So, dahil napaaga ang touchdown namin sa Maasin River, kaya napag-decidean namin na mag-breakfast muna kami. This is typical karinderya talaga. So, kung super vegetarian traveler kayo, always find a cheap karinderya kasi talaga dito yung legit na mura. Dito ang estimated cost lang namin ay 100 pesos lang per head. So, eto yung mga in-order namin. Actually, nothing special naman sa lasa and medyo matabang pa nga yung timpla nila. Pero, 100 pesos lang naman. Anyway, aarte pa ba tayo? Syempre, babalikan. Number 2 in the list, hapag. Oh my goodness, sorry. Sayang hindi kasi ako food vlogger kaya hindi ko mabibigyan ng justice kung gaano kasulit kumain dito. So, para sa amin, sulit siya for the price, amount ng serving, and the quality of the food. Perfect, lalo na kung kasama mo yung family mo kasi malaki talaga yung servings nila. So, ito yung mga list ng mga in-order namin. Shake is 150 pesos lang. Yung main dishes nagre-range from 220 pesos to 450 pesos. Good for 3 persons na yon kada dish. At sa lahat ng in-order namin, yung kare-kare yung pinakasulit, big servings, masarap, kaso medyo maalat nga lang yung bagoong. Pero malit na bagay lang naman yon. And then yung top 2 naman, yung lumpiang Shanghai, mura lang to ha, 220 pesos. Tapos ang perfect ng pagkaka-crunchy niya. Sobrang pino at tender din no pagkakagiling nila ng lumpia mixtures. And masasabi mo talagang, eto yung legit na fresh from the kitchen. The best din yung mango shake nila, hindi siya creamy, so parang di sila naghalo ng milk, pero nangingibabaw yung tamis ng manggang hinog. Overall, babalikan dahil pasok na pasok talaga siya sa Filipino comfort food. Number 3 in the list, Katangnan Barbecue. Dahil wala kaming naabutan na food stall sa Katangnan Bridge kasi medyo maulan that time, kaya naman nadaanan namin to nearby. Actually, pag napadaan ka dito, mapapahinto ka talaga, be, kasi malayo pa lang talaga yung usok ng barbecue nila. Amoy na amoy talaga sa kalsada. Anyway, mura lang talaga dito mga mi. Yung petson na to, 120 pesos lang ang kada isa. Yung rice nila, mura lang din. Parang nasa 30 pesos lang ata. And then, umorder na rin kami ng isaw. Tapos, nag-beer na rin kami after mag-dinner kasi ayaw talagang huminto ng ulan. So, dito na lang din kami nag-chill-chill, nagpalipas ng ulan. Overall, babalikan dahil super sulit and mura. Number 4 in the list, lunch boodle fight sa Island Happy. Ay, be, walang makakatalo dito. Pag sinabing sulit, ito yung number 1. Alam niyo yung feeling na after nyo mag-mini hike sa Corregidor Island, tapos pagbaba nyo, may nag-aantay na boodle fight. Ay, talaga ang sarap ng kain namin, B. Kaya kudos sa team ng Wonderful Siargao sa ganitong service. Overall, babalikan. Next, number 5 in the list, La Mesa. So, eto yung mga in-order namin. Actually, lahat ng to masarap, sobrang tender and flavorful, kaso medyo epic lang talaga. Parang hindi kasi kami nagkaintindihan ni ating waitress. Syempre, yung mga nakalist sa menu, tinanong namin kung good for ilan yung serving nila. And then, ang sabi, 2 to 3 daw. Pero nung dumating, mga mi, pang 1 packs lang siya. Maybe, hindi siya masyadong marunong magtagalog. Ewan. Pero buti na lang, masarap talaga lahat siya. Very tender yung mga meat. And then, yung price range is 330 to 550 560 pesos per plate. Since parang ang serving ay hindi pang 2 to 3 and then parang pang individual lang talaga, kaya mahal talaga siya para sa akin. Overall, babalikan kasi masarap naman talaga siya, pero pag short sa budget, pass na lang muna. And then last but not the least, Lebron James sa north ng Siargao. Isa to sa masasabi kong pinaka-masarap na kain namin. Hindi ko sinabi yung mismong pagkain ha, pinaka-masarap na kain. Kasi tawid lang talaga sila sa Pacifico Beach sa north, kaya after yung mag-surfing, perfect karinderya siya kasi for sure, gutom na gutom kayo after ng surfing session. Masarap naman yung servings, pasok sa Filipino comfort food, pero parang ang natandaan ko, medyo sobrang tamis lang ng mango banana shake nila. Hindi ko na matandaan yung mga price kada meal, pero mas vegetarian naman siya kumpara sa mga restaurants. Pero, mas mahal naman ng konti kung ikukumpara sa mga typical na karinderya. Overall, since pasok siya as Filipino comfort food, babalikan. So, kung couple din kayo, just to give you idea, for our 4 days and 3 nights, ang total food expenses namin is 5,889 pesos or nasa 6,000. So, dito na nagtatapos ang Everything We Ate in Siargao, babalikan or hindi na babalikan edition. And again, thank you for watching today's Jumanji Adventure. Bye-bye!